Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi po! Good morning sa atin lahat at magandang tanghali sa atin sa Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod bumabati ng magandang umaga dito around Middle East. Magandang hapon po sa atin sa Pilipinas, mga ka-business, mga kapapi. Gawan lang natin ng konting opinion natin at konting reaction natin dito sa mga ay hindi pa matapos-tapos at hindi pa natin maintindihan kung bakit hanggang ngayon pa rin ay ang dami pa rin naiinis at ang dami pa rin nambabash dito kay ka-business nang dahil lang dito sa pagbablog kay Jonathan. Kumbaga, i-vlog nila si Jonathan sa maayos, mayroon pa rin masasabi itong mga basher na nanggaling po doon sa mga supporters nito, si Thinking Body at saka ni Renji. At hindi natin lubos maisip bakit kung papabayaan naman ni ka-business itong sila Jonathan at Nanay Marita, mas lalo silang magkakandalait sa galit kay ka-business. Ngayon ay alam naman po natin eto lang ang ipapaalam natin for your information sa lahat na nagko-comment ng hindi maganda dyan. Hindi binibitiwan ni ka-business itong ang mag-inang ito, si Jonathan at si Nanay Marita. Kagustuhan ni Jonathan ang magiging ganyan siya. Kagustuhan niya ang kumbaga, ang titira sila sa ganyan sa lansangan. So, bago natin yan umpisahan at ikukwento sa inyo at sasagutin natin itong mga nagko-comment na ito na below the belt na kay ka-business. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot natin ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated kayo lahat sa ating mga nire-reactionan at opinion natin dito sa ating minamahal na ka-business official, Papa Dins TV at ka-business family. So, don't forget to subscribe din itong mag-ama nating si Papa Dins TV at ka-business official at ka-business family. Mga ka-business, mga kapapi, ngayon, sasagutin natin kung ano yung ating opinion o ating re-reaction dito sa mga nagkomentong hindi maganda, diba? So, etong si shout out po sa iyo, ma'am, si Melods, shout out sa iyo. Ano ka ba? Baga, ano ka bang klaseng tao? Tao ka ba o alien ka? Diba? Hindi ka lang naman nag-iisip pag mag-comment ka, di ba? So eto lang. Eto, shout out sa iyo. Melods 357. Si Melod 357, di ba? Laman ang utak niyang mabaho. Etong babaeng nag-comment na ito. Eto lang naman ang sinabi niya dito sa komento niya, Sabi niya, kaya nga sinasabi kong nakikipagkompetensya na nga siya ngayon kasi alam mo naman yan si ka-business. Walang sinasayang na pagkakaperahan kahit bastusan at kantuhan ang style niya. So, okay. Ulitin ko po yung sinabi niya. Kaya nga, kumbaga, sinagot niya itong sinasabi nitong si Maylin Valencia. Sinagot niya ang comment nitong si Maylin. Itong si Melod 357.
Wow, hindi mo pa ginawa 007 para James Bond kang babae, ano? Kaya nga, sinabi ko, makikipagkompetensya na siya ngayon kasi alam mo naman yan si ka-business. Walang sinasayang pagkakaperahan kahit bastusan na kantuhan ang style nila. Diba? Sa'yo, etong si Melod 357. Ikaw si 357, ako si 007. Diba? James Bond yun. So, ganito, no? Walang nagkokompetensyahan. Hindi kumukompetensya etong si ka-business dyan sa dalawa mong hinahangaan. At, tanungin ko sa'yo, barakuda kang Melod, diba? Sino ang bastos sa kanilang mga vlogger, diba? Binabaliktad ninyo yung kabastusan nitong si Thinking Body at saka ni Renji dito kay ka-business, hindi ba? Bakit ko nasabi? Di ba? In the first place, nagpaalam ba sila kay ka-business na iba-vlog nila itong si Jonathan? Okay, ilagay na natin. Napunta si Jonathan doon sa kalsada uli. Kaninong kasalanan yon? Kasalanan ba ni ka-business yon? Dito kay hinayupak na Melod na ito, di ba? Kung hindi ka ba naman, ma'am, bobo sa pangingisip, kung hindi ba naman talangka yung pangungutak mo, you have to analyze in the first place, paano na vlog ni Thinking Body at ni Renji si Jonathan? Paano nila nakilala si Jonathan? Kanino bang nanggaling si Jonathan? Diba? Mag-comment kasi kayo, gamitin ninyo minsan yung inyong mga utak, wag yung kabobohan ninyo. At saka, no, for your information, bakit mo kaya hindi hihimay-himayin from the beginning until now kung ano yung nagawa ni ka-business dito sakripisyo kay Jonathan? Kung sa sakripisyo nila Thinking Body at ni Renji, kung paano yung sakripisyo nila. Eto lang masasabi natin, ano, pasensya na pasintabi dito kay Thinking Body at saka kay Renji, ano. Hindi lang naman kayo naging honest, no. In the first place, kung nag-vlog sana kayo, sasabihin ninyo, sa inyong pinapaunawa ninyo dyan, sa inyong mga viewers, nang hindi naman sagad sa buto, ang pagko-comment, pambabas dito kay ka-business. Alam naman ninyo yan kung paano kayo natulungan ni ka-business. Alam naman ninyo yan kung ano si ka-business sa inyo noon na hindi pa ninyo binastos. Tapos ngayon sasabihin, bastusan? Ano yun, nag-aagawan? Eto ano? Dito ito sa vlog ni Thinking Body. Bakit hindi kayo doon mag-comment doon kay ka-business nang malaman natin, ano? Isa pa, ano, kung hindi man ninyo napapanood o from the beginning until now, nasusubaybayan itong buhay ng kwento ng buhay ni Jonathan, balikan ninyo doon kay ka-business nang hindi kayo magkomento ng hindi maganda. Bastusan? Saan ba etong si hinayupak na Melod na ito? Kung ikaw professional, hindi ka magko-comment na bastusan. Nabastos ka ba ni ka-business? Na-vlog ka ba ni ka-business para sabihan mo bastusan ang pagbablog ni ka-business? Para magkapera lang? Di ba? Hindi mo naisip kung sino yung bastos, di ba? Kung usapan lang naman, makikipagkompetensyahan o bastusan, bakit hindi mo pakinggan o bakit hindi mo tignan kung anong ginagawa ng dalawang vlogger na nagbablog kay Jonathan ngayon? Yan ang pakikipagkompetensyahan kay ka-business kasi gusto nila makuha yung attention lahat ng mga viewers sa kanila. Anong tawag doon? Tapos sasabihin nitong inayupak na itong si Melod na ito ay ano? Melod 357. Wow, ang ganda pa ng pangalan mo. Ma'am, magkaroon ka naman ng delikadesa. Magkaroon ka naman ng disiplina sa sarili mo. Kung ayaw mo na mabastos ka rin. Kung bastusan ang pag-uusapan, obviously naman, kitang-kita ng mga ka-business kung sino yung bastos sa nagbablog dito kay Jonathan. Okay,
Ipalagay natin tayo sa'yo, no? Itong si Melod 357 na ito. Kung ikaw naging vlogger, ano? Ikaw ang nakapag-ahon dyan kay Jonathan. Kumbaga, ibase natin, ano? Ilagay mo mismo sa sarili mo na ikaw ang sitwasyon ni ka-business. Na ikaw ang umahon, ikaw ang tumulong, ikaw ang nagsakripisyo dito kay Jonathan. Ilagay mo yung sarili mo sa sarili ni ka-business, ano. Tapos ibinilag nitong dati mong tinutulungan, walang iba itong si Renji at saka si Thinking Buddy. Ano kayang mararamdaman mo, no? Ano yung mararamdaman mo na walang pahintulot sa'yo, ni hindi man lang sila nag-hoy ni hi dito kay ka-business magpaalam na iba-vlog nila si Jonathan, di ba? Pinag-usapan natin dito si Melod 357 ang umpisa hanggang sa dulo, di ba? Mayroon ka bang nakita na nagpaalam itong si Thinking Buddy at saka si Renji i-vlog nila si Jonathan? Ngayon, sa palagay mo kaya etong si Melod 357 na ito, sino yung bastos? Sinong nakikipagkompetensyan? Diba? Teka nga lang sandali, no, Melod? Hindi mo ba maisip, kaya nga ayaw BBT1 yan si Renji at saka ni Thinking Buddy, yan si Jonathan. Hindi mo ba nakikita yung views? Huwag mong ikumpara doon sa views ni ka-business. For your information, kahit hindi si Jonathan ang iba-vlog ni ka-business, may views siya. Ba't hindi mo tignan kung hindi si Jonathan ang iko-content ni Thinking Buddy? May views ba si Thinking Buddy? Tulad din naman namin, walang views, hindi ba? Pasing tabi sa'yo, Thinking Buddy, ano? Pasing tabi sa'yo at kay Renji. Totoo, this is real talk, di ba? Hindi ba kayo nag-iisip nang dahil sa pagbablog ninyo, sa pagkakalito na ngayon ng mga viewers, nililito ninyo, hindi kayo naaawa? Hindi niyo naisip kung paano kayo tinulungan din ni ka-business tulad din ni Jonathan? Na ngayon, tuwang-tuwa kayo pag binabastos si ka-business. Tuwang-tuwa kayo pag mayroong ganyan na nagko-comment sa inyo, pinupusuan pa ninyo. Asaan ang utang na loob na natin doon? Diba? We are talking about paano nyo sinaktan, dinurog ang puso ni ka-business dito. Kung hindi naman dahil sa inyo, hindi naman magbibitaw ng salita si ka-business na wala na kayong connection. Nang dahil din naman sa inyo yun, no? Diba? Hindi magko-comment ang mga komentor ninyo dyan na sumasapi sa inyo kung hindi naman dahil sa mga pinapakita ninyo. Okay, sasabihin nitong si Thinking Buddy, wala naman akong ginawang masama doon sa pagbablog. Wala naman kami kino-question doon sa pagtulong at pag-vlog mo doon kay Jonathan. Ang amin lang naman sana, ay sana, yung realidad muna ang pinakita ninyo kung saan nag-umpisa ang punot dulo niyan. Hindi basta-basta na lang kayo nag-vlog. Para saan? Kayo ba'y naghihiganti kay ka-business dahil binitiwan na kayo ni ka-business sa connection na bilang magkaibigan o bilang isang kuya nila? Masakit ba yun sa inyo? Mas masakit yung ginagawa ninyong pambabastos kay ka-business. Tapos ngayon, sabihin ng mga viewers ninyo, si ka-business bastos. Ngayon, sino ba sa atin o sino ba sa kanila ang nakikipagkompetensya at bastos? Malinaw naman, di ba? Diba? Dito kay Melod na ito 357, malinaw naman po sa inyong pang-uunawa, o kaya dahil iba sa ibang planeta kayo, doon kayo sa planeta yung lahat na may sungay. Mayroong planeta po yung ganon, hindi ko lang alam, sa Jupiter ba o sa Saturn o sa Mars ba yun? Doon kayo nabilang sa pagko-comment ninyo, malademonyo kayo diba? Saan at kailan kayo binastos ni ka-business? Blinag ba kayo ni ka-business na hinalikan kayo o hinawakan kayo para sabihin nyo bastusan? Wala. At hindi nag-vlog si ka-business na blinag ni Thinking Buddy
at ni Renji. Diba? So, sino yung bastos doon? Never, ever kumuha ng iba-vlog ni Ka-Business na na-vlog na ni Thinking Buddy at saka ni Renji. Diba? Si Renji at saka si Thinking Buddy ang mayroon. Yun ang pinagkakakitaan nila ngayon. Yun ang pinagkakaperahan nila ngayon. Ngayon, pag-usapang bastusan, mag-isip kayo. Mag-isip ka rin, Melod 357. Mag-isip ka kung sino yung bastos. Kung hindi mo alam, huwag kang mag-comment. Dahil kahit kailan, hindi nang babastos si Ka-Business sa mga vlog niya. Wala naman siguro akong nakita na may blinag si Ka-Business na binastos niya. Kahit nga si Nanay Marita yumayakap kay Ka-Business, andun pa rin yung pagmamahal na bilang isang ina. Diba? Pagmamahal bilang isang anak kay Nanay Marita at kay Jonathan. Bakit ba kasi etong mga basher ni Ka-Business, etong mga viewers ni Thinking Buddy at saka ni Renji, nagaling naman kayo kay Ka-Business, hindi naman ninyo siguro makikilala si Renji at saka si Thinking Buddy kung hindi naman dahil kay Ka-Business, hindi ba? Hindi naman makikilala ni Thinking Buddy at saka ni Renji si Jonathan kung hindi naman dahil kay Ka-Business, hindi ba? What's the hell going on your mind, diba? Ano yung nangyayari sa pangingisip ninyo? Nabubulag na ba kayo? Sa kademonyohan? Dahil sa galit ninyo kay Ka-Business, yan ang epekto ng pagko-comment na yan ninyo. Bakit, Ma'am Melod? Balak mo bang pumunta humingi ng tulong kay Ka-Business? Tapos ngayon takot ka nang pumuntang humingi ng tulong kay Ka-Business dahil marami ka nang sinasabing hindi maganda, di ba? Di ba? Alalahanin mo, Melod 357. Etong nag-comment na to, wagas below the belt, di ba? Alam mo yung komento mo na yan, bastusan, kung hindi mo ma-prove yan, sometimes may kalalagyan ka dyan. Kailangan po namin ng proof nitong si Melod 357, calling of your attention. Hello, calling of your attention, Melod 357. We need your proof na may binastos o bastusan sa ginawa ni Ka-Business para magkapera siya dito sa kanyang vlog. You must prove it. Diba? Hindi kami natatakot. Yun pa sinasabi ninyo, mga Ilocano, mababait yan. Pero pag mapuno yan, papatay ng tao. Ganon. For your information, wala sa estado kung anong tribo ka ang kabaitan ng isang tao. Nasa sayo yan. Wala po sa tribo yan. Kahit sa tribo naming mga Muslim, diba? Dapat nga mabait kami. Pero mayroon pa rin sa aming hindi mabait. Tulad din ninyo. Mga Ilocano daw. Ano yun? Pag mapuno, papatay ng tao. Dahil nga din, mayroon dyan. Dahil nga siguro, may nagbebenta ng dyan, ng bang. Kaya siguro kayo nakapagsalita, mabait, pero pag mapuno, papatay ng tao. Yun ba yun? Alalahanin po natin, hindi ka naman siguro papatay ng tao nang hindi ka rin papatayin, hindi ba? Oops! Ang matamaan. Bato-bato sa langit ang matamaan, sapol sa ulo. Diba? So, dito kay Melod na ito, for your information, i-analyze mo nga yung content nitong si Thinking Buddy at content ni Ka-Business. Hindi ba? Pag matalino ka mag-comment. Kailangan matalino ka rin mag-analyze kung manood ka ng vlog ni Ka-Business at vlog ni Thinking Buddy. So, dito sa vlog ni Thinking Buddy, ngayon, binigyan ni Ka-Business si Jonathan ng trabaho dito sa Ka-Business. Ano yung pasintabi sa'yo, Thinking Buddy, This is real. Ito ang nasabi ni Thinking Buddy. Paano daw si Nanay Marita?
walang magbabantay. In the first place, o nga, concern ka nga doon kay Nanay Marita dahil magtatrabaho na nga itong si Jonathan. Diba? Concern ka nga doon. O kaya, takot din kayo mawala si Jonathan dyan sa inyo. Andun na kay ka-business kasi wala na rin kayo pagkakakitaan. I think, on that way, matalino ako kaysa sa iyo. Hindi ba? Melod 357. Ako lang naman, si Alminda Mix Vlog 007 James Van. Diba? Kung mag-comment, etong gamitin, wag yung bunganga nang hindi naman kayo masapul at nang hindi naman kayo makasuhan. Hindi ba? Yun lang po. So, sino ngayon ang takot mawala si Jonathan? For your information, hindi takot si ka-business mawala si Jonathan sa kanila eh. Ang problema lang, hindi makakalimutan ni Jonathan ang ka-business family kung paano sila tinulungan. Siguro naman dito kay Melod 357, panoorin mo ang sinasabi ni Jonathan dyan. Kahit naman siguro may saltik yan, marunong pa rin siya magpasalamat. Hindi ba? Marunong siyang mag-analyze. Siyempre nga naman, ikaw nga dito si Melod 357, tumulong ka nga kay Jonathan. Hindi naman namin sa pagyayabang at hindi ko rin sa pagyayabang. At wala rin naman din ako naiambag kay Jonathan. At least may kung hindi mo napapanood, kaming mga reactor, hindi lang kami reactor, isa rin kaming scouter ni ka-business. Diba? Ganun kami. Kung kayo ang naitulong niyo, yung pambabastos ninyo, yung pambabatikos ninyo kay ka-business, then seper your mouth. Para namang hindi kayo makasuhan sa mga pinagsasabi ninyong below the belt kay ka-business. Salamat kayo, mabait si ka-business eh. At dito kay Thinking Buddy, sa inyo lang ha, Thinking Buddy, kilala naman siguro ninyo lahat ng mga reactor kasi nanggaling kayo kay ka-business. Napapanood ninyo kami, nakikita ninyo, nakakausap ninyo kami on that time at saka si Renji. Diba? Isipin naman ninyo, naging parte rin kayo ng ka-business official. Hindi naman sa ganon, Thinking Buddy. Isipin din naman ninyo, kung kayo ang nasa lagay ng katayuan ni ka-business, ano rin kayang gagawin ninyo? At saka magpasalamat din kayo, napakabait ni ka-business, ni hindi kayo pinapatulan kung ano yung pinaggagawa ninyo dito kay Jonathan. O ipalagay na natin, magpapasalamat tayo, malaki ang tulong ninyo, malaki ang ambag ninyo kay Jonathan. Na kaming mga reactor, wala kaming ambag kay Jonathan. Alam niyo kasi kung bakit? Hindi kasi kami nandyan kay ka-business, nakaalalay. Nandito kasi kami malayo. Kung nandyan kami, kaya namin. Hindi namin sa pagbubuhat ng aming mga bangko, kaming mga reactor. Kaya rin namin tumulong. Kaya namin tulungan kung sinong tinutulungan ni ka-business. Kaya namin umambag. Diba? Okay rin naman yun. Hindi naman tayo nagko-question doon sa inyo, Thinking Buddy at saka Renji. Natulungan ninyo si Jonathan kasi nangailangan din talaga siya ng tulong. On the other hand, diba? Pero naman sana naman ay hindi sa ganitong sitwasyon na talagang nababara na ang pagkatao ni ka-business at ni Mrs. ka-business. Nasasaktan na sila ng gusto. Dapat din sana i-vlog din ninyo kung ano yung katotohanan doon. I-explain ninyo sa mga viewers ninyo kung ano yung totoo, kung ano yung katotohanan doon. Hindi yung puro palabas ninyo na kayo ay mabait, si ka-business ay hindi. You should be true to yourself and you should be honest to yourself. Honest din dapat kayo dyan sa mga viewers ninyo. Hindi ba mga ka-business, mga kapapi? Hanggang dito na lang po. Sana't ma-realize ng mga magko-comment na below the belt kay ka-business na kung hindi niyo alam ang totoong kwento ng buhay ni Jonathan, panoorin ninyo, nandito kay ka-business lahat. Ang umpisa hanggang dulo, tulong ni ka-business kay Jonathan at kay Nanay Marita. Diba? Ang pagmamalasakit ni ka-business dito kay Jonathan. Diba? So mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang po. Medyo mahaba-haba ng ating reaksyon. So well, maraming salamat. Kung nagustuhan po ninyo ito, please do subscribe and like and share and comments my video. At maraming salamat po. Please don't forget to subscribe ka-business official Papa Dins TV at ka-business family. At ang kanyang mga kaibigan, Wakiwak TV, Kahimas TV, Papasundot TV, at ang anim na kagwang po,
Kagwang Intoy Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bay Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Bay Official, at ang mga reactors po, sina Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Mampres Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, at Analisa Reality Vlog, at Inday Okray TV, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. Please don't forget to subscribe. At eto po, hanggang dito na lang. May Allah bless us all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat mga ka-business. Bye!